back here at the show. Kasama pa rin po natin Miss Rita Avila. Let's talk about your relationship with your husband, FM, Eric. Do you guys talk to each other about acting, about how you should do your roles, etc.? Kahit hindi siyang director? Hindi? No. Parang I have the freedom to do what I wanna do. Tapos minsan magpapacheck lang ako sa kanya. Sabi ko, okay ba yung ginawa ko dyan? Okay na. Pero funny, pag siya yung director ko, kasi pag sinabi niya sa staff niya na, tawagin niyo nga si Rita Avila. Pinagtatawanan siya. Sabi niya, ba't kayo natatawa? Rita Avila naman talaga pangalan ng asawa ko. siguro na-expect nila, tawagin niyo naman si, you know. Ang asawa ko, misis ko. Oo, ganyan. Yun, funny lang. No, he identifies you as an actor on the set. Usapan namin yan sa set. Basta pag nasa set, artista ako, director kita, kahit hindi tayo magsabay kumain, okay lang yon, ganun. Sa lahat ng pelikulang nagawa mo, saan ka pinaka-nahirapan? Yung Sumayo Ka sa Lume. Kasi nakakapagod yung mga sayaw. Tapos yung binubugbog ako ni Cesar, parang nakakatakot siya. Talaga? Gusto mag-cut na si Direk. tapos pagkatapos sa isang scene, sabi ko, lang ya ako, ang sakit, yung sampal. Sabi niya, Ritz, tinuro, yung takong ko pala, natapakan ko yung paa niya. Binigyan niya ako ng ice, sabi ko, sige sa'yo na. That was most challenging. I remember the movie. At yung sayaw, nahirapan ka doon. Sabi ko nga, you don't look it, but you're turning 60. Oo. How is that feeling? Alam mo, sabi ng mother-in-law ko, minsan, kaya pa ng isip, pero hindi na kaya ng katawan. It's true. Yung ako, pag pinapagalitan ko lagi ni Kate, kasi maano ako kumilos, yung bagsak dito, o ganyan. Ma, bawal yung ganyan. Oo nga pala. I forget eh, kasi akala ko okay lang ako eh. Right. Oh. But was there a time in your life when you were afraid to grow old? When I was turning 30, akala ko yun na yung matandang-matanda. Kasi sinasabi nila na wala na sa kalendaryo. Akala mo matandang-matanda na yung lalampas ng 30? Tapos, nung nag-30 ako, nagbibihis matanda ako. Again. Tapos, and then? 40, I got excited. Tapos, sobrang excited ako na mag-50. Parang, okay, gano'n lang pala. And then, today, you're in a good place. Yes. That really makes us happy. Di ba? Kasi when you finally find that good place, and what a journey it has been. Simple life lang. Tama. Di ba? It's the best. It is. Oo. Motherhood, pag-usapan natin. Yung konsepto ng pagiging isang ina. I want people to understand that. Because I do. Insofar as you're concerned. I am a fan of your books. Thank you. And I've been watching you. Ano yung konsepto ng motherhood para kay Rita Avila? Gusto ko maging friend ko ang anak ko. Yung open siya sa akin. Tapos, nag-guidean ko siya ng maigi. Natuturuan ko. Ganyan. Tapos, naiintindihan ko siya. Napapa-feel ko na secured siya. Ganon. Tsaka yung gusto ko talaga lagi ilalapit sila sa Diyos. Kaya through writing, yun, yung parang feeling ko yung motherhood na-extend sa mga stories ko. Because I want children to feel loved, to feel na they can be angels on earth.